muli mga kasambahay, ngayon po ay araw ng Biyernes, March 28, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Libertad 1350, UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pinagdiriwang ngayong araw ang ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nito, nagpaabot ng mensahe si Vice President Sara Duterte sa kanyang ama na ngayon ay nakadetine sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa isang maikli, ngunit makahulugang mensahe, ipinaabot ni Vicky Sara ang kanyang pagbati at pasasalamat sa kanyang ama. Pinasalamatan din ng Vice Presidente ang kanyang ama sa mga bagay na itinuro nito sa kanya. My warmest birthday wishes to former President Rodrigo Duterte. I learned resilience and courage in your exigence. Thank you for teaching me the value of education. I wish you love, good health, and happiness. Happy 80th birthday, Papa. Nagpaabot ng taos-pusong pasasalamat si Vice President Sara Duterte sa patuloy na suporta ng mga Pilipino kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa kanyang ika-80 kaarawan. Ayon kay VP Sara, malaking bagay para sa kanyang ama ang pagtitipo ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang sa the Netherlands. Ito anya ay pagpapakita ng suporta sa dating Pangulo sa gitna ng kanyang kinakaharap ng mga hamon. Sinabi niyang haharapin ni FPRRD ang International Criminal Court kasama ang suporta ng taong bayan. Hinimok din niya ang publiko na ipagpatuloy ang suporta para sa dating Pangulo, lalo na sa darating na halala ng mga senador. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang buhay. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Nagpasalamat sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanilang pamilya si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Umihiling din ito ng panalangin para sa kalusugan ng kanyang ama na nagdiriwang ng ika-80 kaarawan ngayong araw. Sa mga kaigsunan kong Bisaya sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan, sa mga kababayan ko sa Pilipinas at sa buong mundo, pakatan katay mangguran ko Islam, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming tatay na si Presidente Rudy Duterte. Maraming salamat din po sa pagsuporta niyo sa pamilya namin. Alam natin na si Presidente Rudy ay nasa mahirap na kalagayan dahil sa kanyang edad. Isa lang po ang inihiling naming pamilya, ang patuloy niyong pagdasal para sa kanyang kalusugan. Maraming salamat po at tuloy po ang laban. Kamakailan inaprubahan ng House of Representatives ang travel clearance ni Congressman Duterte para sa personal trip nito sa 18 bansa, kabilang na ang the Netherlands, kung saan kasalukuyang nakadetine sa International Criminal Court ang kanyang amang si former President Rodrigo Duterte. Ang biyahe ng kongresista ay magmula March 20 hanggang May 10, 2025. Hindi pinayagan ng International Criminal Court o ICC ang partner ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia at ang bunsong anak nito na si Kitty Duterte na makita ang dating Pangulo. Dumating sa The Hague, the Netherlands, ang dalawa nitong Huwebes, March 27, para sana bumisita kay former President Duterte. Kasunod dito ay dumating sina Vice President Sara Duterte para sana ipakiusap ang mga maleta at isang balikbayan box ng mga personal na gamit ng dating Pangulo. Ngunit gaya ni na Hanilet at Kitty, hindi rin ito pinagbigyan ng detention facility. Nakabalik na sa The Hague si Attorney Harry Roque batay sa kanyang post sa social media. Ibinahagi ni Roque ang ilang larawan kung saan makikitang kasama na niya uli sina Vice President Sara Duterte at si Senador Robin Hood Padilla.
Una nang sinabi ni VP Sara na naging abala si Roque sa ibang lugar sa the Netherlands dahil sa inaasikaso nitong application for asylum. Sama-samang sinalubong ng libo-libong Duterte supporters ang pagsapit ng ika-80 kaarawan ngayong araw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaalinsabay nito isang malawakang prayer rally ang gaganapin mamaya sa Davao City. Kaya naman may ilang kalsada sa lungsod ang isasara sa mga motorista. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Gladys Tuabi live. Gladys, kumusta yung paghahanda dyan sa Davao City para sa isasagawang prayer rally mamaya? At ano yung detalye nung pagsalubong ng Duterte supporters ngayong birthday ni former President Duterte? Aga sa ngayon ay medyo tahimik pa at wala pang traffic, pero maya-maya ay inaasahan natin ang pagdating ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na makikibahagi sa gaganaping Solidarity Rally mamayang alas 3 ng hapon. Ganun pa man ay makikita na natin ang mga security na nakapwesto at naka-standby upang magbantay. Sa pagsapit ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Duterte, sama-sama itong sinalubong ng kanyang mga taga-suporta sa pamamagitan ng isang selebrasyon sa labas ng kanilang bahay sa Davao City. Inaasahang aabot sa 100,000 individuals ang makikibahagi sa Solidarity Rally. Kaya mamayang alauna ng hapon ay ipatutupad na ang road closures at ipinapaalam sa mga motorista na hindi muna madadaanan ang San Pedro Street hanggang Magsaysay Avenue ng CM Recto Avenue. Ganon din sa Quezon Boulevard hanggang C. Bangoy Street ng Rojas Avenue hanggang sa matapos ang programa. 15 paaralan naman sa elementarya at high school sa downtown area ng Davao City ang nagpatupad muna ng blended learning modality ngayong araw. Wala rin muna face-to-face classes sa ilang private at college schools na maapektuhan ang lugar sa posibleng traffic bunsod ng road closures. Nag-abiso na rin ang ilang mall sa lungsod na magsasara sila alas 6 ng gabi, mas maaga kumpara sa regular nilang operasyon. Samantala, bukod sa Davao City, nauna nang nagsagawa ng pagtitipon ang ilang mga FPRRD supporters sa Cebu City bago ang opisyal na pagsisimula ng campaign period para sa local candidates. Nag-ipon-ipon muna ang Partido Barog, Bagong Sugbuti, Marama at mga taga-suporta nito sa Rama Compound at nag-organisa ng selebrasyon sa pag-asa na sana ay maibalik na ang dating Pangulo sa bansa. Aga, mamayang hapon o mamayang alauna ng hapon ay magkakaroon muna ng performances mula sa mga artists at banda bago ang opisyal na pagsisimula ng Solidarity Rally bandang alas 3 ng hapon. At ang magiging highlight ng kabuuan ng event ay ang ligasiya ni dating Pangulong Duterte. Yan muna ang ating update mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Bukod sa Davao City, maging dito sa Metro Manila ay magdaraos din ang prayer rally ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang ipinawagan na pabalikin na ito ng Pilipinas. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Manila Police District ang mahigpit na pagbabantay sa paligid ng kartilya ng Katipunan sa lungsod ng Maynila kung saan idaraos mamaya ang prayer rally. Mula sa lungsod ng Maynila, may report si Jed Neresina Lac. Jed, kumusta ang sitwasyon dyan? May mga taga-suporta na ba ng Duterte family dyan sa lugar? Kaya dito sa kartilya ng Katipunan, inaasahang magtitipon-tipon yung mga Duterte supporters para magsagawa ng prayer rally nila na may kaugnayan sa pagdiriwang ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga oras na ito, ilan-ilan pa lang yung mga nakikita na ating Duterte supporters yung nagdaratingan dito sa kartilya ng Katipunan at inaasahan natin na siguro bandang alauna o alas 2 ng hapon ay magsisimula ng dumagsa yung mga taga-suporta ng pamilya Duterte dito sa kartilya ng Katipunan.
Alas 3 ng hapon inaasahang magsisimula ang pagtitipon ng Duterte supporters dito sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Kaugnay nito, tiniyak naman ng Manila Police District na nakahanda na ang seguridad para sa nasabing pagtitipon dito sa Maynila. Handang-handa yung pamunuan ng Manila Police District kung saan marami tayong pulis na ilalatag natin dito sa mga places of convergence, hindi lamang doon sa lugar kung saan magkakaroon ng pagpupulong itong mga kababayan natin, kung hindi doon pa sa ibang lugar na tinatawag natin mga convergence. Dagdag ni Police Major Philip Ines na sapat ang bilang na kanilang ipapadala mamaya para magbantay at maglatag ng seguridad sa lugar. Dahil sa posibilidad ng presensya ng parehong pro at anti-Duterte group sa lungsod ng Maynila, mahigpit aniya ang gagawing pagbabantay ng MPD upang maiwasan ang anumang komosyon. Nagpaalala rin sila na sa mga planong upang hindi magkaroon ng anumang hindi inaasahang pangyayari. Kaya wala pa tayong impormasyon kung paano yung magiging takbo ng prayer rally dito mamaya sa Kartilya ng Katipunan. Ngunit isa sa mga posible nating asahan ay kung may mga senatorial candidates mula sa PDP laban yung magtutungo at magbibigay ng mensahe nila doon sa nasabing prayer rally. At syempre tatanungin din natin o aalamin din natin sa mga Duterte supporters kung ano yung panawagan nila ngayong araw. Ayan mo na update mula rito sa Maynila. Balik sa Yoel. Maraming salamat, Jed Naresina. Pagpapakalat ng halos 4,000 pulis ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa Metro Manila. Kaugnay ito sa Solidarity Rally na isasagawa ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan nito ngayong araw. At para sa detalye may report si Lea Ilagan live. Lea, bukod doon sa venue sa Maynila, sa ano-anong mga lugar pa ba inaasahan na magtitipon-tipon ngayong araw ang Duterte supporters? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Bagamat wala pa daw nga nag-apply ng permit to rally, ay namomonitor ng National Capital Region Police Office sa social media na magsasagawa ng rally ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa may bahagi ng Paco Arena. Habang ang grupo naman ng makabayan o mga anti-Duterte ay nakatakda magsagawa ng rally dyan sa Liwasang Bonifacio. Bukod sa naturang mga lugar, babantayan din aniya na mga pulis ang EDSA Shrine at maging ang US Embassy. Sinabi ni NCRPO Director, Police Brigadier General Anthony Abilin, na wala naman silang namomonitor na banta sa naturang pagtitipon. Nakiusap din ng NCRPO sa mga magsasagawa ng rally na idaos ito sa mapayapang paraan. Samantala, kasabay naman ang pag-uumpisa ng kampanya ng mga lokal na kandidato, kinumpirma rin ni Brigadier General Abilin na naka-heightened alert na ang buong pwersa ng NCRPO. Nasa 13,000 to 14,000 na pulis ang ipapakalat nila sa buong Metro Manila. Iting upang masiguro ang seguridad ng mga kandidato at supporters ng mga ito. Kasama na aniya dito ang mga pulis na magbabantay sa mga lugar kung saan magsasagawa ng sorties ang mga ito. Mga magbabantay ng daloy ng trapiko, matataong lugar, mga vital installation, at mga pulis na magsasagawa ng checkpoints at choke points. Paalala ng NCRPO sa mga kandidato, ihayag lamang ang kanilang mga plataforma at iwasan ang siraan laban sa mga katunggaling kandidato upang maiwasan ang gulo sa pagitan ng kanilang mga supporters. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Pinaligsan ng Akbayan Party List ang kampo ng mga Duterte dahil sa munay advance na pag-iisip. Ito ay matapos ipunto ni dating Presidential Spokesperson at Chief Legal Counsel Salvador Panelo na kung babawian ng buhay si dating Pangulong Duterte sa detensyon sa International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands, maaaring itong magbigay daan upang mailuklok sa pagkapresidente si Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Cos. Hindi lang masyadong advance mag-isip, delusional pa. Yan ang reaksyon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa pinakahuling pahayag ng kilalang kaalyado ng mga Duterte
na si dating Presidential Spokesperson at Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Ayon kay Attorney Panelo, sakaling mangyari na bawian ng buhay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, maaaring maulit-anya ang kasaysayan. Partikular na nang pumanaw si dating Pangulong Cory Aquino. Nagbigay daan ito upang mailuklok sa pagkapangulo ang anak nitong si dating Pangulong Benigno Aquino III. Anya, kapag namatay ang isang kilalang tao gaya ng presidente, ay nagbubunga ng pag-akyat ng kamag-anak o anak. Subalit giit ni Representative Sendanya, hindi makalilikha ng isang presidente ang pagkamatay ng isa umanong mass murderer. Lalo na kung ang iniwang pamana umano ay dugo, pagtataksil at kawalan ng pananagutan. Samantalang hinamon naman ni Attorney Panelo si Senador Amy Marcos na maghain ng impeachment case laban sa kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kung totoo ngang naniniwala itong mali ang ginawang pagkakaaresto kay former President Duterte. Ayon pa sa abogado, namamangka umano sa dalawang ilog si Senator Amy dahil nais lamang makakuha ng boto mula sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Sa pamamagitan umano ito ng isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na pinangunahan ng Senadora kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulo. Batay sa initial findings ng Senate panel, may kapuna-punang paglabag sa karapatan ni FPRRD dahil sa ginawang pag-aresto sa kanya ng mga otoridad. Wala pang pahayag ang Senadora sa hamon ni Attorney Panelo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.